Ito, meron pa siyang bagong sinasabi. O, sabi niya. Oo, ito naman pala, paiimbestigahan pala, Boss Dadang, ingay-ingay mo. O, yan na, paiimbestigahan na daw. Kami nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Hindi na bahayan eh. Ilog na yan. Nasa kung makakita yung kotse, ginawa, naging barko na. Nawala na yung kalsada, naging ilog na eh. Nangyayang yan. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region. Ayon sa Pangulo, walang problema sa kanya kung bubusisiin man o iimbestigahan ng Kongreso ang budget na inilaan para sa mga flood control project. Oo, sige. Wala akong problem. But also they have to realize, Mali ka dyan, Bongbong. Tinan mo bubusisiin daw yung mga flood control system projects. Alam mo kung ako ang presidente, sasabihin, abay maganda, busisiin nila. Unang-una sa lahat, lalong-lalo na yung Congress at Senado, sila ang nagpapasa ng mga budget. Ng mga proyekto ng mga ganyan. O kaya tama, dapat busisiin nila yan dahil sa kanila talaga magsisimula yan at sa kanila nagsimula yan. Maganda yan. Para talagang malaman natin kung may korupsyon ba, karapatan ng taong bayan na malaman na may korupsyon at kung may korupsyon, dapat may managot. Ganon, Bongbong. Pero tingnan nyo, sinabi niya rito, tungkol dyan sa didinggin. Tingnan nyo Project. oo, sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Tingnan mo. Bigla siyang Sige. Sige. Anuhin nyo. Para siyang yung Young Guns, no? Yung Young Guns, nung hinamon nila si Inday, na baliw daw. Sabi ni Inday, magpapadrug test ako, tsaka magpapapsychiatric test ako. Pero magpa-drug test kayo. Anong sabi ng Young Guns? Sige. Papayag kami. Pero dapat ganito, humarap siya sa Kongreso. Sa hearing, sa good governance. Dapat ganito. Bongbong. Bakit meron kang ang tawag dyan, yung kondisyon. Ba't may kondisyon, Bongbong? Sino ba pinoprotektahan mo talaga? Napansin nyo, yung ginawa dito ni Mr. President, meron siyang pinoprotektahan eh. Bakit? Kasi may kondisyon siya. Sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo yan. Pero dapat, hindi ganoon, sir. Dapat ikaw, pagkadating sa ganyan, mukhang may korupsyon, dapat open ka dyan sa mga ganyang investigation. Yes, tama lang, imbestigahan yan. Ang daming namatay dito, ang daming binaha rito, nasirang mga kabuhayan. Dapat malaman natin, aside from global warming, aside from yung sobrang dami ng tubig, meron bang mga involved dito sa corruption dahil dyan sa mga nasirang flood control system projects na yan? Nasirang mga tulay, nasirang mga kalsada. Alam ko na force of nature yan, hindi natin kayang pigilan yan. Pero kailangan pa rin nating imbestigahan. Oo, let us not leave any stones unturned. Dahil buhay ng tao ang nakataya dito. Dapat ganun, dapat nga kung mag-iimbestiga, dapat sinusuportahan mo parang pinipigilan mo Nakita niyo yung style niya? Parang pinipigilan niya Unless, kaya ka may pinoprotektahan dito dahil tropa mo yun. Baka naman may komisyon ka dyan. Ayun, ako nagtatanong lang kasi medyo nakakapagtaka yung iyong rito Nakakapagtaka yung iyong pagiging defensive dito kasi parang nanghahamon ka pa. It's as if yung investigation ng Congress kung meron bang corruption dito, feeling mo ikaw na kagad yung sinisisi. Hindi. Hahanapin pa nga lang nila kung may corruption. At kung may corruption dyan, President, hindi ka naman kasali dyan. Hindi ka naman kasali sa corruption. Unang-una sa lahat, pinipirmahan mo lang naman yung budget. Congress ang gumagawa nun. Congress ang naghahati-hati ng pera.
Senado, ganun din. Sila din yung nag-a-approve lang ng mga budget na ginawa na ng Kongreso. Oh, ay ano kinakatakot mo, Bongbong? Ikaw may kinakatakot ka, may pinoprotektahan ka, sir. Huling-huli ka, Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget o hindi kung ano yung science. What's the science? Oh, sir. May budget, pera namin yan. So dapat daw wag tayong magtanong tungkol dun sa budget. Wag natin siyang batikusin tungkol sa dun sa budget. Meron daw yang science. Nung humingi kayo sa amin ng buwis, wala naman science na subject. Eh na ngayon pati science. Nung humingi kayo ng buwis, walang kaabog-abog, nagbayad kami. Tapos ngayon tatanungin namin kung anong nangyari sa buwis, ang sasabihin mo, mag-science ka muna bago ka magtanong. Mali yun, sir. Follow the science. See what's happening. Binigyan din ni PBBM na dapat ring pagtuunan ngayon ng pamahalaan kung papaano matutugunan ang epekto ng climate change. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. Ito ang tulay na nasira na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at ng Agoncillo. Makita ng ganyan tulay, nakahiga. Di ba ganyan ba yung tulay? Kita ninyo yung tulay, may bakal ba yan? Na dahil nga sa pag-apaw ng ilog ay naputol. Dahil nga sa iniiwang pinsala ngayon ng kalamidad May bakal naman, kayo naman. Ayun may bakal mga ilang piraso. Pero tingnan niyo yung simento. Puta kung gaano kanipis. Nakita nyo yung nasa may ibabaw, yung nakatungkab? Tingnan niyo yung simento na yan, gaano kanipis yan. Anak ng tinapay, bibigay talaga yan, mga sir. Yan, Bongbong Marcos, yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Sino ang gumawa nitong hayop na tulay na ito? Bakit nasira ito? Gagawa din lang kayo, bakit hindi nyo patinaasan para hindi abutin ng tubig? Mga buwisit kayo, mantakin mo, gagawin mo na naman yan, pera ng taong bayan na naman yan. Sabi nga dito, ni Billy, simento ba yan? Pucha, parang plywood lang eh. Di ba? Mas makapal pa yung semento rito, mas makapal pa yung mukha ng mga congressman kaysa dyan sa semento eh. Di ba? Walang hiya talaga, 60% kasi ang kickback. Naku po. Totoo ba yan? Parang karton lang, no? Pengoys. ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tignan mo. Tingnan ninyo, yung natungkab, putang ina niyan. Saan ka makita kalsada ganyan? Wala pa isang pulgada lang yata eh. Parang wala pa yata 1 pulgadang hayop na yan. Ang disenyo at patatagin ang mga infrastrukturang itinatayo ng pamahalaan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin ang mga infrastructure, mga flood control. At so ngayon mo palang patitibayin, sir? Ngayon mo palang aayusin yung design? Sa bagay, wala namang infrastructure to, walang pinagawa to eh. Ngayon pa lang siya magpapagawa, kaya po siya masigasig siya ngayon. Yes, meron akong gagawin ngayon. Sigurado, yung mga tropa pits ko, buhay na naman sila. Yung mga slope protection, pati yung mga tulay, lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Uy, putang ina, delikado baguhin lahat ng tulay. Putragis yan, gagawa ng mga design yung mga tulay. Guro, ewan ko ba, putang ina, lahat ng tulay babaguhin ni Bongbong, sigurado magandang gastusan yan. Maganda-ganda na naman kitaan yan. Sa tanong naman kung kontento ba siya sa naging pagtugon ng gobyerno sa Ito kontento ba siya sa naging pagtugon ng gobyerno sa bagyo, sa baha? Ito na, makinig. nakaraang bagyong Christine, sagot ng Pangulo, I'll tell you the truth, it's never enough.
It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's Puta, mali ka dun, sir. So pag namatayan ka, wala kang magagawa ron. Mali, sir. Kaya nating iwasan yun. Kung talagang naaawa ka sa kanila, kaya nila nating iwasan. Parang sinasabi mo, wala na tayong magagawa dyan, namatay na eh. Ay na, pag namatayan ka, wala na tayong magagawa. So kung ikaw gutom ka, wala na tayong magagawa, gutom ka eh. Wala kang pambili ng pagkain, wala na tayong magagawa ron. Gagawin natin, iyak tayo. Parang ganun yung sinasabi niya eh, di ba? Na parang wala na tayong magagawa ron, namatay na eh. Ayaw natin na mamatayan, pero namatay na eh. We cannot do anything about it. No, sir. Ang ina, maling-mali yan, sir. Sir, mali. Pag nag-sorry ka, mag-sorry ka. Pag nag-apologize ka, apologize sincerely. Hindi yung para nag-a-apologize, sorry not so sorry. Hindi pwede yan, sir. Sabihin mo, talagang malaking pagkukulang namin. Malaki talagang problema. At pagka ikaw ay namatayan, talaga naman nakakalungkot yan. Sana lang talaga mag-improve tayo. Huwag kayong mag-alala. Talagang hindi natin maiiwasan yung mga ganitong kalamidad dahil acts of God yan. Hindi natin maiiwasan. Pero dapat next time mas maging handa tayo para wala nang magbuwis ng buhay. Yun po ang target natin. Wala nang magbuwis ng buhay. Ganun. Targetin mo, Presidente Marcos, yung wala nang magbuwis ng buhay. Hindi yung pag may namatay, well, we cannot do anything about it. Ano ka ba naman? It's terrible tragedy. Ngayong araw, pinangunahan ni PBBM ang araw ng pambansang pagluluksa sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Mismong sa landslide area sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, bumisita ang Pangulo at personal na kinamusta ang mga pamilya ng naging biktima ng pagguho ng lupa. TV Kinamusta naman pala. Ay, hindi ito I'm just giving us this ginagawa ko lang itong reaction na to. Ginagawa ko lang reaction na to para sana magsilbing guide doon sa mga leaders natin na matatalino mga Pilipino. Hindi natin dapat minamaliit yung katalinuhan ng mga Pilipino. Oo, matatalino mga alam mo, nagbago na rin kasi talaga eh. Sobrang nagbago na mga bossing yung mga leaders ng bayan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng orden